Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes. 2 taong gulang na bata sa Pandi, Bulacan, patay matapos atakihin habang natutulog. Pero kung ano o sino ang may kagagawan nito sa paslit, hindi pa raw malaman. Pag-apula sa 6 na araw ng nasusunog na landfill sa Navotas, pahirapan pa rin. DPWH tutulong na. MMDA, plano raw laparan ang bike lanes sa EDSA. Yan ay para mahikayat ang publiko na magbisikleta sa gitna ng mahal na krudo. Sa fans ni Superstar Nora Honor, dumayo sa libingan ng mga bayani para sa paggunita ng unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa akin. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao na biktima ng aswang. Yan ang paniniwala ng kaanak ng isang batang natagpo ang patay habang natutulog kasama ang kanyang lola. Pero ang ina ng bata may hinalang tao ang pumatay sa kanyang anak. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa gitna ng mahimbing na tulog, hindi na nagising ang 2 taong gulang na bata sa Pandi, Bulacan. Nagising na lamang ang kanyang lola na kasama nito sa pagtulog nang nakitang bumagsak ang duyanan. Pero katabi niya raw ang bata sa pagtulog. Kaya't nung buksan niya raw ang ilaw, laking gulat niya nang makitang nagkalat ang dugo sa kanilang higaan. Sabi ko sa asawa ko, pailawin mo ng ilaw kasi nagpatay kami ng ilaw. Kapag bukas ng ilaw, nakita namin may dugo. Sabi ko, bakit may sugat? Wala namang talagang may sugat yun. Hindi namin alam. Yung gamit ng bata, may dugo rin. May malalim na sugat ito sa tiyan at sa kanyang mga kamay. Labis ang pagtataka ng kanyang lola dahil wala raw siyang naramdaman noong gabing iyon. Kahit yakap-yakap niya raw ang bata, niwala din daw siyang galos. Pero ang bata, hugis kuko raw ng tao at pangil ang bakat na naiwan sa katawan ng bata. May buhay pa nang dalhin nila ang bata sa ospital at doon na lang din nalaman na may malalim itong butas sa tiyan. Pagtingin namin, pag taas ng damit, nakita namin na ang may lumalabas sa tiyan niya. Yung parang dito ka. Ano pong sinabi ng doktor? Ano pong kinamatay? Wala namang siya. Ang sabi lang ng doktor, para ng hayop. Alagang pusa lang naman daw ang hayop sa kanilang bahay. Pero itinanggi niyang kayang gawin yon ng pusa. Ang hinala pa nga niya, baka inaswang ang kanyang apo. Hiwalay ang magulang ng bata na nasa poder ng kanyang tatay. Kaya labis ang hinagpis ng kanyang ina dahil kaisa-isa niya raw itong anak. Kaya ang sigaw niya, Wala po, ang gusto ko lang po makita yung gumawa sa anak ko. Gusto ko lang po yung mabigyan po ng hustisya. Yun lang po. ayon sa Pandi Police Station, nangangalap na sila ng ebidensya at karagdagang impormasyon. Sasailalim din sa autopsy ang bata. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ng bata. Para sa 1PH, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5. Isang patay sa pamamaril sa 2 babae sa Iloilo. Suspect sa krimen ang katrabaho nilang napagalitan dahil patulog-tulog sa duty. Magbabalita si Mobile Journal, Kayla Makantan. Naglalakad lang papuntang mall ang 2 babae sa Iloilo nang bigla silang pagbabarilin ng riding in tandem. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa barangay Ungka 1, Pavia, pasado alas 7 ng gabi noong Martes. Kasunod nito, ang pagbagsak ng 2 babaeng naglalakad.
Sila pala ang pinunteriya ng mga salarin na bigla-bigla na lang nagpakawala ng mga bala. Sugatan ng isa habang tuluyang nasawi si Divine Grace Castillo matapos magtamo ng hindi bababa sa 4 na tama. Galing sa opisina ang mga biktima na papunta sana ng mall ng gabing yun. Ang initial ng mga investigation dito is co-workers sila sa Goldilocks. Accordingly, 2 ka tao. Nagsakay sila sa motor. Sa pakikipag-usap ng mga pulis sa sugatang biktima at backtracking sa mga CCTV, natukoy ang isa sa mga sospek, ang 41 anyos na CCTV operator, nakatrabaho rin ng mga biktima. Lumalabas na napagalitan ni Castillo ang sospek dahil sa madalas niyang pagtulog habang naka-duty, na dahilan din daw ng nakabinbin na pagkatanggal niya sa trabaho. Tanghali kinabukasan, naaresto ang sospek sa kanyang bahay sa Liganes. Mahaharap siya sa kasong murder at frustrated murder. Patuloy ang investigasyon sa isa pang sospek. Mga kapatid, Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Isinusulong ngayon ng MMDA ang paggamit ng mga bisikleta at e-bikes bilang alternatibong paraan ng pagko-commute. Sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na gusto nilang isulong ang tinatawag niyang active transport. Katunayan, pinag-aaralan na raw ng MMDA at Land Transportation Office ang paglalagay ng lanes para sa e-bikes at pagpapalawak pa ng bike lanes. Inaayos na rin daw ang mga pedestrian lanes para mas maengganyo ang mga tao na maglakad. Dahil naman sa patuloy na pagsipa ng presyo ng krudo, maraming motorista ang hindi muna gumagamit ng sasakyan. Ang iba, nagmomotor muna kaya lumuwag din ang traffic. We are making the roads inclusive, no? Hindi lang sa motorcycle, kundi sa mga sasakyan din, sa mga bisikleta, at sa mga naglalakad. So, pati ang pedestrian lanes natin, inaayos natin. So, sa ngayon, magandang nakikita natin, may uptake ng motorcycles and nakita natin na bumaba ang pagiging congested ang congestion rate is bumaba ng konti dahil maraming four-wheel vehicles ang nawala na. Ikalawang araw na ng tigil pasada ng grupong Manibela bilang protesta sa mahal na presyo ng krudo. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Francis Rivera mula sa Nagtahan, Maynila. Francis. Cheryl, iba ba ang presyo ng langis? Ang patuloy na panawagan ng grupong Manibela sa pagpapatuloy ng kanilang tigil pasada at kilos protesta. Ayon sa grupo, gaya ng ginawa sa LPG at kerosene, sana ay alisin na excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo na araw-araw ginagamit ng mga tsuper. Hindi raw nila gusto magtigil pasada dahil wala silang kikitain. Pero dahil sa bigat ng presyo ng petrolyo, napipilitan silang pumero muna sa pamamasada. May rollback man daw at fuel subsidy, hindi raw ito sumasapat. Band-aid solution lamang daw ito at tila walang konkretong plano ang gobyerno para sa mga tsuper. Dahil naman sa tigil pasada, hirap ang ilang mga commuter makasakay. Wala na rin kasing ibang jeepney na umiikot dito sa kahabaan ng Nagtahan at maging sa ibang parte ng Metro Manila. 100% o lahat daw ng miyembro nito ay nagtigil pasada. Ayon naman kay Manibela Chairman Mar Balbuena, ang ilang mga tsuper ay napipilitan lamang bumiyahe dahil sa umunoy pagbabanta sa kanila. Narito ang bahagi ng panayam kay Manibela Chairman Mar Balbuena. Pananakot po na i-revoke yung kanilang mga prangkisa, patanggalan ng mga benepisyo kung ano man ito, at sa pilitang pinapabiyahe. At yung ibang LGU, pinupuntahan yung mga terminal, minumura yung mga miyembro namin, bumiyahe kayo, binigyan kayo ng ayuda, tapos nagre-reklamo pa rin kayo. Yan ang mga ginagawa ng ibang LGU sa ating mga kasamahan, kaya napipilitan silang bumiyahe. Cheryl, magtutuloy-tuloy ang kanilang kilos protesta at tigil pasada hanggang bukas Biyernes. At habang pinag-iisipan din ng grupong Manibela kung susuportahan ang inisyatibo o sasali sila sa inisyatibo ng gobyerno patungkol sa service contracting program. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera.
Hindi na raw kailangan ang GPS at pwede na ang QR code para matrack ang biyahe ng mga tsuper na sasali sa service contracting program ng gobyerno. Yun nga lang, may ibang driver na wala namang cellphone. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Libo-libong driver ang makikinabak sa service contracting program ng pamahalaan. Mas gumaan pa dahil tinanggal na ang magastos na GPS requirement. Umarangkada na kahapon ang service contracting program ng gobyerno. Layo nitong umalalay sa mga public utility driver na umaaray sa mataas na presyo ng petrolyo. Kasabay nito, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Tinanggal na ang GPS requirement para sa mga lalahok sa programa. Pero ang kapalit, QR code na ang gagamitin para i-track ang mga biyahe. Naintindihan natin na yung mga ibang chopper natin ayaw talaga ng GPS. Tayo na lang po mag-a-adjust. We always find ways po to accommodate kahit pa paano. Malaking ginhawa ito para sa mga driver dahil hindi na kailangan maglabas ng pera. Ayon sa kanila, umaabot sa 2,000 piso ang renta sa GPS device. Pera sana'y dagdag sa kita. Maaaring makakatipid kasi siyempre kung sa QR code, kung wala ka namang babayaran, di okay lang kaysa doon yung may babayaran ka na renta, malaking bagay na rin yung sa amin. Pero hindi lahat kampante. Ilang driver nag-aalangan sa bagong sistema. Unang beses daw kasi na QR code ang gagamitin para kwentahin ang biyahe, hindi GPS. May isa pang problema. Hindi lahat ng driver may cellphone na kaya mag-scan ng QR code. Palagay ko 50-50. Di ko pa nasubukan yung QR code, di ko sakali. Sa GPS kasi naranasan na namin. Sa kabila ng pangamba, umaasa ang mga driver na sa pamamagitan ng programang ito, mas magiging stable ang kanilang kita. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Habang nananatiling mataas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmamahal din ang presyo ng mga serbisyo, gaya sa sektor ng turismo na marami rin ang apektado. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Bakasyon season na sana pero imbis na lumakas ang kita, tumumal daw ang negosyo ng mga travel and tour organizers sa gitna ng krisis sa petrolyo. Ang inaasahang peak season para sa mga mamamasyal, dismaya ang dala sa mga travel organizers na katulad ni Ann. Imbis kasi na dumami ang bookings ngayong summer, nabawasan dahil sa krisis. Laki ng tinaas ng mga van rentals natin. So, magiging resulta po is napipilitan talaga kaming magtaas ng event fee. Na tinaas namin sa mga 100 to 200 lang para kahit papaano is matuloy pa rin kahit papaano. Nakikipagtulungan na si Ann sa kapwa niyang organizers. Diskarte raw nilang pagsamahin ng mga grupong babiyahe sa parehong lugar para mapuno ang van at mapaghatian ng singil sa transpo. Imbis na i-cancel namin yung dahil kulang kami. Kasi syempre hindi naman namin maitakbo yung isang tour ng kulang. So talagang ginagawa namin ng paraan para makipag-collab sa para maituloy pa rin talaga siya. Kwento naman ni Ramil, hindi raw maiwasan ang unti-unting pagtaas sa singil ng van rental service niya kasabay ng pagmahal ng gas. Ngayon, nasa 4,000 pesos na ang itinaas ng service nila depende sa layo. Biyahe ko from Bataan to Manila. Nakakuha ko ng 8,500, which is dapat normally 7,500 or 8,000 yung kuha namin. Wala natira sa akin, ma'am. Talagang paluwal. Yan yung nakakalungkot. Maraming namamahalan sa singil nila, kaya naman naisipan ni Ramil mag-offer ng all-out deal kung saan driver at van na lang ang babayaran sa kanila ng kliyente. Hiwalay na sasagutin ng kliyente ang toll at gas na kakailanganin. Dating na nung magkakarga na ng diesel, diyan na sila napapahinto. Parang sabi nila, grabe, ang taas talaga ng konsumo ng diesel. Kumbaga sa diesel na lang napupunta yung pera, yung rates. From at least 3 times to 4 times a week. Ngayon, parang isang beses na lang sa isang linggo yung bookings namin. Hiling nila mabalik sa dating sigla ang negosyo. Magbababa rin naman daw sila ng singil kapag nagmura ang gas. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, DPWH Secretary Vince Dizon nagsagawa ng inspeksyon sa nasunog na landfill sa Navotas.
Mayorya ng mga Pinoy pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ayon sa isang pag-aaral. Pag-uusapan natin kasama ang Octa Research Group. At mga bangkero sa Bataan nananawagan sa gobyerno na sana pati sila maayudahan sa gitna ng mataas na presyo ng gasolina. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sinusubukan ng mga kapatid nating bangkero sa Morong Bataan na magkaroon ng kita kahit mahal ang gasolina. Pero kapos pa rin daw talaga. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Cyril Manahan. Nagmura na kahit papaano ang presyo ng langis, pero ang mga kapatid nating bangkero sa Morong Bataan, hirap pa rin sumabay sa agos ng presyohan. Dati-rati araw-araw ang biyahe ni na Tatay Manny, presidente ng Poblacion Boat Operator and Fishermen's Association at head ng Farm Seas sa Morong LGU. Pero ngayon, isang beses sa isang linggo na lang daw sila kung pumalaot. Mas malala pa raw sa pandemya. Halos po ang nawala sa amin ay nasa 70% na dati naming income na ngayon po ay hindi na namin nakukuha dahil po sa taas ng petrolyo. Sa kabila nito, hindi pa rin daw sila nagtaas ng singil sa island hopping at rental ng mga bangka. Yun nga lang, sa 20 bangka, mapalad na raw kung 5 o 6 na lang ang makabiyahe sa loob ng isang araw. Ito po siguro ipapagtiyaga namin dahil ito po naman ay hindi kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay gawa ng tao, gawa po ng gira. Kwento naman ni Tatay Cesar, lack of budget daw ang nirarason ng mga turista sa kanila kapag inaalok nila ng kanilang serbisyo. Kaya hirap din daw sila kung itataas pa ang singil. Kasi sa 300 per head po, halos wala na rin sumasakay kung magtataas pa kami. Kami na nga nag-suffer. Si Tatay Viviano naman halos 5,000 piso na raw ang nagagastos sa pagre-repair ng kanyang bangka, bukod pa sa mga permit. Kaya para lang kumita, nagbibigay siya ng discount sa mga turista. Kaya 12. Sige, 3,000 lang po para naka-discount na po. Wag lang mabawasan yung 3,000 na biyahe. Pero kung wala talagang biyahe, no choice sila kundi mangisda nang hindi lumalayo. Dati po, pag nangingisda kami, nakakalayo kami. Sa ngayon po ay hindi kami makalayo dahil nagtitipid po kami sa gasolina dahil sa sobrang mahal. Ayon sa Department of Agriculture, may nakalaang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw ito nararamdaman ng ilan sa mga bangkero sa Morong Bataan. Kaya naman lumalakas ang kanilang panawagan sa gobyerno. Sana po lahat, pantay-pantay po sana kung magbibigay sila. Lahat ng gumagamit ng gasolina, madagat sa tuyuman, parehas po. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, umaasa ang mga bangkero na pati sila mabigyan ng mga tulong galing sa pamahalaan. Mobile Journal, Cyril Manahan po, hatid ang muka ng balita. 6 na araw nang nasusunog ang Navotas City Sanitary Landfill. Patuloy na humahanap ng paraan ang mga otoridad para tuluyan itong maapula. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos, live mula sa Malabon. Arles. Yes, Cheryl, nag-inspeksyon nga si Public Works Secretary Vince Dizon dito sa Navotas City Sanitary Landfill. Nang hingi na kasi ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Navotas para maapula ang sunog. 80% o humigit kumulang 30 hektarya na ang nasusunog na bahagi ng Navotas City Sanitary Landfill noong Biyernes, nakalaang linggo pa o April 10 pa sumiklab ang apoy na resulta ng methane combustion mula sa nabubulok na mga basura. Bagaman under control na ang ignition point nito, patuloy pa rin kasing lumalawak ang sunog. Apektado na rin ang kalapit na mga barangay at bayan dahil sa kapal ng nakasusulasok na usok na ibinubuga ng malawak na sunog. Pati ang tubig na ginagamit ng mga bombero pang apula rito, hindi na raw kasi sapat. Kaya kailangan ng gumamit pa ng lupa at putik para mapigilan ang oxygen o yung naghangin na nagdudulot ng mas malaki na sunog dahil dyan. Tiniyak ng DPWH ang pagbibigay ng karagdagang heavy equipment
para makatulong sa pag-apula ng sunog. Partikular dito ang 2 bulldozer, isang backhoe at isang dredger o yung makinang pang maghuhukay ng mga basura. Ang problema, wala pang madaanan ang mga gamit papunta sa landfill kaya kakailanganin pa ng barge. Inaasahan na sa weekend ay matatapos na ang kalyeng ginagawa para makapasok ang mga heavy equipment sa lugar. Dagdag pa ni Secretary Dizon na magbibigay tulong din sa sunog ang mga pribadong sektor. 2025 pa nang itigil ng Philippine Ecology Systems Corporation ang operasyon ng landfill at hindi na naituloy ang nakatakda sanang safe closure nito dahil nag-withdraw ang kumpanya sa isinumitod ng safe closure and abandonment. Ipatatawag naman ng Environmental Management Bureau ng DNR ang PhilEco na posibleng maharap sa administrative, civil at criminal charges depende sa bigat ng paglabag sang-ayon sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at paglabag sa Clean Water Act. Cheryl, sa ngayon ay tinatayang 3,000 pamilya na mula sa Obando, Bulacan. Sa 3 barangay sa Obando, Bulacan ang lubhang naaapektuhan ng usok na nagmumula nga doon sa landfill. Dito ngayon ay nananatili din sila sa kalapit na mga evacuation center. Mahigpit din na minomonitor ang air quality dito sa lugar at patuloy nga na pinapaalalahanan ng mga residente na kagaya ng ating ginagawa ngayon, magsuot ng face mask dahil sa mga posibleng respiratory problems na kanilang makukuha dahil sa usok mula doon sa landfill. Yan muna ang latest. Cheryl. Arles, kung sa ngayon ang kakayanan natin, parang lumalabas, ang kakayanan na pwedeng pagtugon ay ang, sabi mo nga, pagko-cover ng lupa at putik dito dun sa nasusunog. Kaso nga, ay challenge pag naglo-low tide or hindi makapunta yung mga heavy equipment, hindi ba? So ano pang Tama pa dyan, Cheryl. Okay, so gaano katagal pa ito masisimulan or may iniisip pa bang ibang option or maitutulong sa ang private sector or ibang mga eksperto ba? Wala ba silang nare-research na ano ba yung pwedeng pinakamabilis para maapula ito? Actually, Cheryl, ayon kay Secretary Vince Dizon, kanina nung nag-inspection siya dito ay nasa 1 kilometro na lamang yung layo ng kanilang dredger at nung barge na gagamitin nga sana para makasampa doon sa landfill mismo at makapagtambak ng mga basura. Pero ang problema nga, kanina pagdaong natin doon ay low tide. Kaya inaasahan nga na sa next week o sa paparating pang mga araw at kahit possibly ngayong araw, kung tumaas yung tubig, baka daw makapagsimula na nga yung paglalagay o yung pagbiyahe ng mga heavy equipment na tinatawag. Pero yung isa sa mga problema dito, Cheryl, yung daungan din, yung kalye pa. Para kung low tide man, may madadaanan pa din. May ginagawa dito na kalye na tinatambakan din ng lupa pero baka daw sa weekend pa ito matapos at magagamit nga sa paparating na mga linggo. Pero ngayon, Cheryl, ang tugon muna ng lokal na pamahalaan ng Navotas ay yung misting na tinatawag na kung saan nga nasa 30 mga personel o kawani ang kanilang pinaiikot at pinagbabantay para nga tuloy-tuloy na maapula ang sunog dito. Sapat ba yung misting? Sa ngayon, Cheryl, ay hindi dahil talagang nakita natin doon marami at malaking bahagi pa rin talaga ng sanitary landfill ang may usok. Kaya nga tayo kanina ay 2 patong na ng face mask yung ating ginamit dahil nung naglalakad tayo doon parang nasa eksena tayo ng pelikula, parang battleground, napakamaalikabok, nakasusulasok yung usok at talagang makikita mo yung usok ay napakalayo ng pinupuntahan nito dahil hinahangin. Naamin pa nga kay Secretary Vince Dizon, may mga ulat na umaabot pa ito hanggang doon sa Bataan. Kamusta yung air quality? Ano ang monitoring? Nasaang, di ba may mga may mga level ba? May orange, Yes, Cheryl. may yellow, may red, I think. So kamusta ang air quality? Sa huling tala, Cheryl, ng Navotas City Local Government Unit kahapon as of 6 p.m. ay nasa normal naman ang air monitoring index nila dito. Aabangan natin kung ano yung magiging update niyan. Ngayong araw, supposedly kaninang 10 a.m. ay may update na sila dyan. Pero sa ngayon, ang paalala nila sa mga residente, kung maaari, ay magsuot ng face mask, lalo na yung mga sensitibong sektor, yung ating mga nakatatanda at yung mga persons with disability para maiwasan ang anumang respiratory problems. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos. 7 sa kada 10 Pilipino ang pabor sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng Octa Research nitong Marso, 69% ng mga Pinoy ang naniniwalang dapat harapin ng bise ang impeachment trial. 28% ang tutol, habang 3% ang hindi makapagpasya.
Bumaba ito mula sa 80% na Pinoy na sang-ayon sa impeachment ni VP Sara noong July 2025. Base sa survey, bagamat bumaba ang porsyento, marami pa ring Pinoy ang gustong harapin ng bise ang impeachment. Ginawa ang survey bago sumalang sa House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang mga reklamo laban sa bise. Bukod naman sa issue ng impeachment, may unreleased survey din umano ang Okta Research sa 2028 presidential preferences. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte pero lumiit na ang pagitan o lamang niya kay former Vice President Leni Robredo. Sa puntong ito makakausap natin, Okta Research Group Founder, Professor Ranjit Rai. Magandang tanghali po, Prof. Salamat po sa oras. Yeah, thank you Cheryl at maraming salamat po sa mga nanonood sa atin at saka nakikinig. Prof, binanggit nyo na nananatiling leading si VP Sara Duterte sa 2028 presidential preferences. Ngunit lumiliit na yung kanyang lamang kay Mayor Leni Robredo. Gaano kalit na lang o ilang porsyento na lang ang pinag-uusapan po dito? It's between 9 to 12%. Yun ho yung 9 to 12 percentage points ho ang lamang. Dahil may margin of error tayo, lalabas kami ng formal na report tungkol dito and most likely next week siya. Presidential preference for 2028, so malayo pa po to, hindi pa predictive. Ito ay preliminary results. Ito lang ay preference na nilabas namin kasi for the past few quarters, wala kami nilalabas na preference for 2028 dahil kadalasan ay commission siya. So itong aming pag-aaral sa ngayong sa quarter ngayon, first quarter 2026, hindi ho siya commission. So naglalabas kami slowly ng aming mga naoobserbahan. So malaki ho yung tinaas ng numbers ho ni Mayor Leni this first quarter. Bagamat dapat lang siguro i-emphasize ay leading pa rin ho si VP Sara Duterte sa preference. She has some 33% of the preference for 2028 na napakalayo pa, and si VP Leni is around 21%. Pero Prof, ito na ba yung masasabi natin pinakadikit, pinakamalapit na malaki yung itinaas po ni Mayor Leni? Tama po. Sa pinakamalapit na in terms of sa preference, second place, no? And then siya rin ang pinaka in this quarter pinakamataas na jump ng numbers niya. Maliban po kay kay Mayor Leni, sino pa po yung mga ilang sumunod na pangalan? Okay, yung mga sumunod na pangalan ay of course si Senator Raffy Tulfo, andyan po si Mayor Isko, andyan po si Erwin Tulfo, of course, andyan si Bam Aquino, Senator Bam Aquino, andyan rin po si Secretary John Vic Rimulya, andyan rin po si Senator Risa Ontiveros. Maraming names actually Pero hindi lahat naman nakakuha ng maliliit yung porsyento nila. Hindi siya kasing significant nitong kay VP kay Mayor Leni, no. Pero definitely meron silang symbolic na preference. And dahil kasi matagal pa tong 2028 na election natin, mag-iiba pa yung mga numero na to. Andun sila sa ibig sabihin hindi sila naka-zero. Meron silang preference, including people like General Nick Torre, no? Meron although mababa nga sila, pero meron hong preference na indicate. Lumulutang yung mga pangalan, Prof. Lumulutang ho yung pangalan, hindi pa Shepe Tanyag, pero nandun yung preference. So, ito ay preliminary ho, hindi ho predictive, hindi ho sinasabi, ito na ang magiging mga numero, nagbabago quarter by quarter. Ito nga lang, itong unang time na magsasabi ng Okta definitively about preference for 2028. Kasi sa amin ho, hindi namin talaga inilalabas yung mga commission surveys namin. Ngayon lang talaga, hindi na commission tong part na to. So maglalabas kami at least for
VP Sara at saka si Ma'am Lenny. Okay. Nabanggit niyo po na malaki yung itinalon ng numero ni Mayor Robredo. Ano po yung mga factors na nakaapekto sa paggalaw ng presidential preferences sa ganitong early stage? Kung malaki po yung itinaas, habol ko, Prof. Kung malaki yung itinaas ng puntos ni Mayor Lenny, nabawasan ba yung kay VP Sara, or nananatili pa rin naman siya sa ganoong numero? Well, I think yung numbers ni VP Sara stable naman. Syempre may pagbaba siya kasi over the whole year of 2025 mataas yung mga numbers niya. So may pagbaba siya over that period of time, nagde-decline. Pero bagamat nag-decline, mataas pa rin 30% of the vote. So may baluarte po talaga siya. Ayun nga lang, yung significant for this quarter, yung pagtaas po ng numbers ni Mayor Lenny, in places like Balance Luzon, NCR, in the Visayas. And of course, hindi ho kasi madaling explain kung bakit tumaas eh. Lalo na sabi niya hindi siya tatakbo. Yes, oo. Wala po siyang ginagawa na mga PR work to, tahimik na tahimik eh. So, yun po yung yung katakataka at siguro it could be many factors, no? Syempre nagkaroon ng impeachment complaint versus VP Duterte. Naka-apekto sigurado yan sa kanyang preference ratings. And syempre yung mga kilosan, no? For both sides gumagalaw yan. So nakatulong siguro yan yung social media work ng mga dilawan, no? Over the past few weeks kasi pinag-uusapan din sino yung tatakbo sa kanila. So ang for now siyang pinaka tanyag, no, na pangalan na lumalabas sa preference survey namin. Pero hindi pa tapos magbabago pa lahat at napakalayo. Yes. Pero Prof, gaano kahalaga o ka-reliable po ang early preference surveys para sa 2028 elections? Para sa akin, hindi ganun kahalaga in the sense na syempre magbabago pa to, ang tagal pa ho, ang dami po pa nangyayari. Ito nga, nung isang quarter lang, laki ng pagbabago. So, wala ho talagang, siguro isang masasabi natin, yung naratiba na talagang siguradong mananalo na si VP Duterte, hindi siguro tama na at this point. Wala nang narrative of inevitability, wala nang narrative of invincibility. Nagnanaro kasi yung gap eh. Yeah. And may parang gusto ang isang bahagi ng ating publiko. May mga kababayan tayong nagpapakita na ng preference for certain candidates this early. Yun nga lang, kay VP Duterte, talaga malakas yung baluarte niya eh. Very clear, ethno-linguistic yung niya, yung pundasyon, no? Mga Bisaya, tapos makikita mo kaagad sa Mindanao at saka Central Visayas, napakalakas. So, yun na nakikita namin so far, no? Pero again, nagbabago to and obviously may impact yung ongoing impeachment hearings na naglabas din kami ng survey, no? 69% ng ating mga kababayan nagsasabing gusto nila matuloy yung trial, no? Ibig sabihin na gusto nila ma-impeach si VP Sara. Prof, i-explain natin na ang lumalabas is gusto nilang humarap, interesado sila sa kahihinatnan. Hindi ibig sabihin nito ay i-impeach si VP, pero gusto nilang makitang tumakbo, humarap siya, tumakbo yung proseso, gumana yung proseso. Tama. No? Kasi kung sa headline nyo, baka ma-misunderstand. Yun lang, klarong-klaro malinaw sa mensahe ng survey na majority of the Filipinos support the trial. And for divergent reasons, yung mga pro-Duterte nagsasabi sila na magandang plataforma to para malinis yung pangalan niya, masagot yung mga alegasyon at malinaw ang issue at saka malinis yung pangalan niya. Yung isang side naman, yung ibang side naman, ang nagsasabi na ito ay isang mekanismo para sa kapanagutan, no, or accountability. And so gusto nila matuloy yung trial. Pero of course, pag yung idea na may verdict na, wala pa ho. Hindi ho. Ito lang yung publiko nagsasabi na dapat ilagay sa tamang proseso
wag husgahan kaagad, pero wag ding iwasan yung ni VP Sara yung proseso. So, yan ho, yun ang findings namin. Consistent naman siya sa findings namin last year. Mas mababa nga lang ng konti. Pero ganun rin yung tanong namin last year eh. So, iba-iba yung appreciation ng mga kababayan natin sa issue. Pero mayorya ho nagsasabing dapat ituloy yung paglilitis po. Kasi pagdating sa awareness sa impeachment case, na pumalo sa 87%, so nagpapakita ho ito na mas informed ang publiko? Well, aware lang sila. I don't know if they're better informed. Aware lang po sila na merong paglilitis, may proseso ng impeachment na papunta sa paglilitis. Alam nila na may proceedings na nagaganap. Pero yung detalye ko, kahapon lang tayo nagsimula talaga na from allegation to evidence, no, narinig natin yung ebidensya. At syempre seryoso na mga paratang sa ating Vice Presidente. And for many of her supporters, sana magamit yung impeachment na platform for due process. Mabigyan siya ng pagkakataon, ma-explain yung side niya. At mukhang she's trying to do it naman. Yun nga lang, dito sa social. Hindi sa kamera, kundi nangyayari ito sa kanyang mga pahayag at sa social media. Katulad po ng nasabi niyo, Prof. Prof, are you still there? Yeah. Ayun. Okay. Okay, paano ninyo naman binabasa ito pong malakas na suporta sa impeachment trial sa Visayas at NCR kumpara sa Mindanao? I think yun nga, yung sinabi ko earlier na actually ang better sigurong i-emphasize is kahit sa Mindanao meron kong suporta sa plataforma ng impeachment, yung impeachment trial in particular, para malinis ho at mapabigyan ng pagkakataon malinis ho yung pangalan ni VP Duterte. Yun ho, I think ang siguro major observation. Pati sa Mindanao ho may suporta para sa mechanismo na ganito. And everywhere else, consistent naman siya sa surveys namin last year mas critical, mas nakatugon sa pananagutan yung support for the impeachment trial sa Balance Luzon, sa NCR, sa Visayas. So sa clear naman, nakikita namin, at least dun sa ibang survey, kasi kung marami itong probes hindi lang itong tanong, may mga ibang tanong, yun nga lang commission yung iba, tinatanong natin kung ano yung pananaw ng mga, let's say, Duterte supporters dun sa impeachment, susuporta pa ba sila sa proseso kung ma-convict siya. So marami kaming mga ibang tao na commission. Ayun nga, ito yung ilalabas namin, yung pwede namin mailabas. And yan ang mensahe. Gusto ng mayorya ng ating mga kababayan, gusto malaman kung ano yung katotohanan, gusto nila magkaroon ng pananagutan, pero gusto rin mga supporters ni VP Duterte gamitin yung platforma para malinis maharap yung allegations against her at malinis yung pangalan niya. Pero ang sinasabi nga po ng kampo niya, hindi siya haharap, hindi siya pupunta. Though he's not, hindi naman siya obligadong humarap sa kamera dito sa isinasagawang impeachment. Kung talagang hindi siya humarap, that's her decision. Pero sinasagot niya sa social media itong mga nangyayari. May epekto kaya yun sa mga susunod na resulta ng survey on impeachment? Meron sigurado yan kasi yung proseso ngayon ng impeachment, lumampas na siya doon sa proseso ng paglalahad ng mga aligasyon. Nandito na siya sa proseso ng pagdidiscuss ng ebidensya. And yun yung I think kailangan talaga bigyan ng pansin ng grupo ni VP Duterte. Kasi syempre yung pag naglabas na ng ebidensya, very daming yan Malaki yung epekto niyan. Mostly negative yan sa kanya in general kasi maglalabas ng ebidensya na may katiwalian, maglalabas ng ebidensya doon sa detalye ng mga kaso against her. And always, kung one-sided yan,
one-sided yan, syempre may impact yan sa trust, performance niya, at even sa preference niya for 2028. Kasi Pag hindi niya sinagot, parang kahapon ay yung resulta, yung sinasabi ng COA na kailangan ibalik yung 73 million na confidential funds. Galing yan ng Yes. COA, hindi yan galing sa Kamara, kundi COA na yan, nag-o-audit. Prof? Alright, so yan po ang resulta nga ng research po ng Okta Research Group ukol po sa pagtanaw ng mga kababayan natin sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Okta Research Group founder, Professor Ranjit Rai. Maraming nakarelate sa TikTok video ng isang freelance virtual assistant na nawalan ng kliyente dahil sa artificial intelligence o AI. Naging kompetisyon na kasi nila ito, kaya marami ang nangangamba na baka dumami pa ang mawalan ng trabaho bilang VA. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Alexis Ebue. Sekretarya pero remote ang opisina. Ganyan ang karaniwang trabaho ng isang virtual assistant. Pero ngayon, namimiligro raw ang iba sa kanila dahil sa AI. Nawalan ako ng client dahil nga daw dun sa AI. Ito ang inamin ng 6 na taon ng freelance virtual assistant na si Eddie Almicion. Breadwinner pa naman si Eddie kaya problemado talaga siya. Then nagulat na lang ako, tinawagan ako through WhatsApp na sabi ng client ko na i-automate na lahat. Gawin na lang yung trabaho ko is mawawala na. So kaya talagang nalugmok ako that time kasi nga mawawalan ako ng work. Hindi na bago para sa mga VA na tulad ni Eddie ang mawala ng kliyente. Pero aminado siyang kasama na sa nakikipagkompetensya sa kanila ang AI. Ngayon, mayroon na tayong kasamang robot or AI na gumagawa ng mga tasks. So talagang naging natin sila, competitors din natin sila. Sa pagsasaliksik ng Data and AI Ethics PH, lumalabas na hindi lang VA industry ang apektado, kundi halos lahat ng field. If a technology exists at kaya gawin ng tao, yung nagiging computation is mas mura ba kung machine instead of human. Ang mangyari, may mga trabahong mawawala, may mga task na hindi mo napapagawa sa tao kasi kaya na ng AI gawin. Pero tingin nila, hindi ito dapat tignan bilang banta, kundi oportunidad. Gayunman, dahil sa AI, malamang na mabago rin daw ang mukha ng mga job description sa hinaharap. There will be changes. The workforce will change. And again, it's a question of what do we want the world to look like if we have such powerful technology. But the more that we see this technology, the more that we see that it should be developed as a support rather than a replacement. Para sa 1PH, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5. Susunod, ating sisilipin ang unang anibersaryo ng kamatayan ng national artist na si Nora Honor. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Bumaba ang bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa MMDA, 6.58% ang nabawas na car volume. Mula yan sa higit 225,000 noong March 2, naging 210,000 na lang ito pagsapit ng April 6. Tumaas naman ang bilang ng mga motorsiklo at bisikleta. Dumami rin ang mga sumasakay sa mga pampublikong sasakyan, lalo na tuwing rush hour. Kaya nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa Department of Transportation para matugunan ang tumataas na demand ng commuters. Kaugnay niyan at iba pang issue, kasama natin MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, General Torre. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng inyong mga tagapanood at tagapakinig. General, paano nakatulong itong pagbaba ng car volume sa daloy ng trapiko sa EDSA? Nasa around 10,000 cars yung naibawas. Ramdam nga ba talaga ito? Opo, sa ngayon po, ang naging epekto lang po niyan is nakita natin ang travel time, ang average speed
ay dati 19 kilometers per hour, ngayon naging 26 kilometers per hour. Yan ay dahil nakita natin na may pagbaba ng volume sa EDSA ng mga sasakyan. Kasabay po nito yung pagdami ng commuters. Ano po ang kasalukuyang hakbang ng MMDA para matugunan yung mahabang pila at siksikan sa public transportation, lalo na tuwing rush hour? Nakikipag-ugnayan kami closely sa sa DOTR, sa kanilang pag-handle ng bus lane at saka ng mga MRT natin, ang mga rails natin, para sa mas efficient at mas makapag-adjust ka agad sila sa nakita nating increased demand para sa ganitong mode ng transportation. At pagkatapos naman, para sa mga areas naman serviced by other vehicles, na mga may mga certificate of public conveyance or may mga prangkisa, gaya halimbawa ng mga jeep at iba pang mga mode of transportation, ang MMDA ay nagbibigay ng assistance sa kanila para masiguro na ang kanilang operation ay smooth at walang hassle gaano na external forces aside sa yung mismong traffic na lang mismo dahil sa volume or dahil sa dami ng mga tao. Hindi po nakikitang solusyon na magbigay ng libreng sakay. Well, we have the service contracting, but yung talagang libreng sakay na isinasagawa para hindi makaapekto doon din sa ganito ang pinagkakakitaan po. Yan kasing transport industry ay isang business yan na may public interest. Controlled ng ating gobyerno ang pagbibigay ng mga prangkisa through the LTFRB, pero hindi talaga ma-deny na yan ay ina-applyan ng ating mga private citizens at ng ating mga kababayan dahil yan ay isang industriya ng hanap buhay. Sa ngayon naman, nare-recognize natin yon at ayaw nating makipag-compete sa kanila sa kanilang hanap buhay sa pamamagitan halimbawa ng mga libreng sakay na ibinibigay ng gobyerno sapagkat yan ay kalulugi nila. At pagkatapos yung carpooling nga na isinusulong din natin, ayaw din namin makipag-competition sa kanila at ang tinatarget ng carpooling ay yung mga taong hindi naman talaga nila kliyente in the first place. Ito yung mga taong dating may mga sasakyan, may mga gamit na mga sariling mga bihikulo papunta at papasok sa trabaho, pauwi galing trabaho, na ngayon ay dahil gusto nating matulungan sila sa economic crunch, sa mahal ng gasolina, carpooling na lang at mga private vehicles. At limitado rin naman talaga ang scope. At hindi ito para makipagkompetisyon sa mga kababayan natin na meron talagang prangkisa. So, kamusta po ang isinusulong nyo ng carpooling, yung pag-aaral para hindi maging kompetensya or hindi rin maabuso or hindi pagmulan lalo ng maraming kolorum? Andyan naman ang mga guidelines na ginawa ng MMDA together with the LTFRB. It's just a matter now of fine-tuning everything at ito i-operationalize na lang kaagad para masimula na at makatulong na kaagad sa maibsan ng konti kahit paano ang kalbaryong dinadaanan ng ating mga kababayan. So ano po yung magiging sistema ng monitoring at enforcement, General Torre, laban po sa mga lalabag dito sa patakaran ng carpooling? Natural po, ang siguraduhin natin ang check and balance ay nandyan sa kalsada. We can do spot checks kung gustuhin natin dahil andyan naman dapat ang manifesto dala nila at saka yung mismong certificate na or ang permit na ibinigay sa kanila ng LTFRB para mag-conduct ng carpooling. So MMDA will always be on the lookout. Sisiguraduhin lang natin na hindi makompromiso naman yung mga naghahanap buhay sa kalsada. Tapos yung sa carpooling po, sa EDSA busway po ba ang daan nito? Ay hindi po. Hindi po. Yan po ay may mga specific routes at yan po ay parang private vehicle pa rin pero siyempre high occupancy na siya at marami na ang nakasakay. Hindi gaya ng dati na isang sasakyan, isa ang sakay. Marami pong salamat sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III. Hola mga kapatid, inalala ng kanyang pamilya at fans ang unang anibersaryo po ng pagpanaw ng National Artist for Film and Broadcast na si Nora Honor. Dinagsa po ng mga Noranian ang puntod ng superstar. Isa sa kanila si Lita Monez na fan since 1968 kaya hindi na mapigilan maging emosyonal. Tuwing makita ko siya, umiiyak ako. Kahit nung buhay siya pa rin yung ko.
Dumalo naman din sina Boots Anson, Roa Rodrigo at Direk Adolf Alex Jr. At punong abalanga sa paggunita sa first death anniversary ni Nora ang kanyang anak na si Ian De Leon. At kinwento nga niya may inihanda silang museum sa Maynila para kay Ate Guy. Bukas daw sila sa pagtanggap ng donasyon at mementos ni Ate Guy mula sa kanyang mga fans mula rito sa Pilipinas at abroad. Nilinaw naman ni Ian na bagaman siya lang ang gumagalaw sa kanyang pamilya, hindi naman niya sinasara ang pinto sa mga kapatid. It's a legal responsibility for me right now. And like what I've said, it doesn't exclude any family members. I just decided to do this is to fast track things. And eventually, the OPC will become corporation eventually. And, you know, everyone's welcome on the boat. That's nice. Yeah. Have you discussed this, of course, with the siblings? Yes, some of the siblings, yes, I've discussed it with them. Malungkot po na showbiz balita, pumanaw na rin po ang award-winning actress na si Sue Prado. Kinumpirma ng kanyang mga kaanak ang pagpanaw ng 44-year-old actress noong Martes. Bumuhos naman ang pakikiramay para sa kanyang pamilya. Ilan sa dose-dose ng pelikulang nakasama at siya ay bumida ay ang Kantil, Your Mother's Son at Oro. Samantala naman, 2 tulog na lang, 18s. Ito na masasaksihan na po natin ang trilogy concert finale ng P-Pop Kings na SB19. Handang-handa na kasi na Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin sa kanilang all-out performance. Special guest din po nila sa kanilang concert, no, ang Be First Japanese boy band para sa collab nilang Toy Friend. Abangan po ang kanilang pasabog na performance sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City. Ngayong darating na po yan na Sabado. Masabi ko po 99%. Kasi syempre po ilang araw na lang. Opo. Pero yung 1% is because syempre we wanted to do, we need to run po sa stage, matry yung mga technicals. So we're very excited and we're very ready na rin to show the world, the universe rather. Joke lang. yung concert namin this Wakas at Simula. Ang daming first time pa lang namin i-perform na new songs dun sa aming latest albums. Ito rin yung pinakamalaking concert na gagawin namin in terms of production. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.